Good afternoon. Good afternoon. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Ngayon po, nandito tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron po tayong mga sitas na ipinagkaloob upang basahin, pag-aralan at bigyan ng buhay. Nang sa ganon, ito po ay magsilbing kalakasan at magtuturo sa atin ng daan kung paano natin isasabuhay ang pang-araw-araw. Ngayon po, dapat tayo dito sa isang aralin. Sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 22 hanggang 25. Sabi po ganito, na sinasabi, kinakailangan magbata ng maraming mga bagay ang anak ng tao. At itatakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Ngayon po, ito pong sinasabi ng ating dakilang Panginoon, ipinapahayag niya na doon sa kanyang mga alagad ang nangyayari sa kanya. Sino po yung tinatawag na anak ng tao? Walang iba, yung katawan ni Kristo. Kasi po, iba po kasi yung anak ng Diyos sa anak ng tao. Halimbawa, ang anak ng Diyos, ito po yung tawag doon sa Espiritong nasa loob mismo ng katawan ni Kristo. Kaya tinawag siyang anak ng tao sapagkat itong katawan na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos na nabubuhay bilang si Kristo, iniluwan po siya ng isang tao. Kaya tinatawag siyang anak ng tao. Sa makatuloy, sa isang salita, katawan. Kaya tinatawag na anak ng tao. Anong mangyayari sa anak ng tao o sa katawan ni Kristo? Tatakwil ng matatanda. Nangyari po ba? Opo, nangyari. Bakit? Sa maraming, o sa namin ginawa ng ating dakilang Panginoon, nagpagaling siya ng mga may karamdaman. Ang bulag na nakita, ang bingi nakarinig, ang mga pilay nakalakad, pati yung may mga malulubhang sakit, nagsigaling, mga kitaw, at kung ano-ano pa man. Lahat ng yan pinagaling ng ating dakilang Panginoon. Pero, pagdating sa hukuman, sa harapan ni Poncio Pilato, anong ginawa? Pinaratangan siya ng mga matatanda na isang mamamatay tao. Anong ginawa ni Pilato? Inilabas niya ngayon si Barabas, pinapili ang mga matatanda. Nasusulat ika nga na kinakailangan magpalaya ng isang bilanggo. Ano yung pinili ng mga matatanda? Walang iba. Palayain si Barabas. Ipako ang taong yan. Ganyan po manghusga ang mga matatanda. Sa kabila ng ginawa ng ating dakilang Panginoon, na pagpapagaling, pangangaral ng Ebanghelyo, ito ang isusupli. Ipapako siya sa krus. Makatwiran po ba yun na gawain? Lalong-lalong na sa mga matatanda. Dahil sinabi na ng una ng ating dakilang Panginoon, hindi pa man nangyayari o kung sakaling mangyari, sumampalataya tayo na siya na nga ang sinugo ng Diyos. Nangyari nga. Itinakwil siya ng matatanda, ipinagpalit. Sa halip at ating dakilang Panginoon ang pinalaya ng mga tao, si Barabas ang pinalaya. Pati yung mga pangulong sa sacerdote, kasali pa sa nag-iisa. Pati mga eskriba,
para siya'y patayin. Pero sinabi na muna ng ating dakilang Panginoon na kinakailangan siyang mamatay at ibabangon muli sa ikatlong araw. Pero hindi po yan ang unawaan ng tao kasi wala pa kahit noon ni minsan na isang tao na pagkatapos na mamatay, muling mabubuhay. Si Kristo lang po, sa Kanya lang nangyari yan. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tayo po, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, nakilala natin si Kristo. Ano man ang ating naging kalagayan, tayo man ay may karamdaman, kasama lamang na may karamdaman, meron tayong katungkulan sa simbahan, meron man tayong tungkulin sa pamamahala, kung isang kapatiran, kasama na tayo sa tinatawag na tagasunod ni Kristo. Ang sabi niya, kung ang sino mang taong ibig sumunod sa akin, if you want to follow me, deny yourself. Itanggi ang kanyang sarili. Anong klaseng pagtatanggi? Nakalimutan mo ba na ang pangalan mo ganito? Pagdating mo sa simbahan, hindi mo na siya pangalan? Hindi po. Ang sinasabi, itanggi ang kanyang sarili, lahat ng konektado sa ating buhay, putulin muna natin. Ano yan? Sa oras na nandito ka, habang ikaw ay nagsasamba, kalimutan mo munang may sakit ka. Kalimutan mo munang may problema ka. Kalimutan mo munang nagdadalang hati ka. Kalimutan mo munang may trabaho ka. Kalimutan mo munang may pamilya ka. Ibig sabihin, ang gusto ng ating dakilang Panginoon, i-focus natin ang sarili, tayo at siya. Sa makatuwid, para makapokus tayo sa ating gawain, sa pagsunod sa ating dakilang Panginoon, kinakailangan itanggi yung mga bagay na konektado sa ating buhay para ano? Para nakapokus tayo sa Kanya lang. Walang kaagaw, walang anong pamang bagay na pinagkakaabalahan tayo dahil ang gusto ng ating dakilang Panginoon, one-on-one siya lang. Pinakausap natin siya sa panalangin at pinakausap niya tayo. Pinapadama sa atin ang pagmamahal niya. Kaya nga siya naglagay ng pangaral sa iglesia. Naglagay siya ng apostol, ng pastor, ng propeta, ng tumutulong sa may karamdaman. Kung posisyon po yan ng isang iglesia. Sa makatuwid, kung nandito ka, nakikita mo lahat yan. Nasumpungan mo na ang iglesia na itinatag ng Diyos. Paano masasabi mo itinatag ng Diyos? Wala naman taong nag-leader dito. Pero buong Pilipinas, mayroong samahan ganito. Hindi naman magkakakilala yung mga leader. Yung mga kasangkapan, mga evangelista. Pero pag nag-meet sila, pare-parehas ang ginagawa. Isa lang, sapagkat mayroong isang espiritu lang ang kumikilos sa lahat at para sa lahat. Ganun po yun. Kaya po, kung gusto natin sumunod kay Kristo, dapat gawin natin siyang priority, walang sagabal. Kakalimutan muna natin, ay sayang. Meron pala akong lulutuin pang merienda mamaya. Pero hindi mo muna niluto dahil kailangan paglaanan mo yung araw ng pagsasama. Meron kang biyahe pero nandito tayo. Para makinig ng Ebanghelyo, ibig sabihin, priority natin ang Diyos at si Kristo. Ano kung sabi niya? Pasanin sa araw-araw ang kanyang cross. Ano po yung cross? Ito po yung mga sakripisyo.
punta ka na lang ng simbahan, mapaplatan ka pa. Andiyan pa yung mga masasalubong mo pa kung ano-ano. Andiyan yung mga minsan nagkakaroon ng karamdaman mahal natin sa buhay. Parte po yan ng pasangin. Pero kinakailangan, humingi tayo ng lakas sa Diyos para kayanin natin yung pasan-pasan natin. Araw-araw, sabi niya. Pero, habang pasan-pasan natin yan, sumusunod tayo kay Kristo. Ibig sabihin yan, ginagawa pa rin natin yung programa ng Diyos, yung programa ni Kristo sa makatuwid bagay. Naglalaan tayo ng oras o panahon para magsamba sa kabila ng kabigatan na dumarating sa ating buhay. Ibig sabihin, hindi siya nagiging dahilan para magputol yung ating pagsunod sa ating dakilang Panginoon. Anong sabi dito? Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Kahit anong kasasalba natin sa ating buhay, kung kapanahunan niya talagang talagang mamamatay talaga niya. Pero ang sabi dito, dapat po ang sino man mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito at yaon. Hindi lang yung buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, kundi pati sa pangalawang buhay. Maililigtas tayo niya. Kaya kung pag-aaralan po natin mga kapatid, kahit anong pag-iingat natin sa ating sarili, gusto nating abaan ang ating buhay. Pero, tapos na eh. Kumbaga, nung bata pa tayo, nandun yung susi para maging mahaba ang buhay, nagkamali tayo. Ano yung pangako ng Diyos? Sabi niya, igalan mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. Paggalang ka lang yan sa ama, sa ina. Ano ang pangako niya? Upang ikaw ay mapabuti at mabuhay ka ng malaon sa lupa. Pangako ng Diyos, binipisyo. Ahaba na yung buhay, sabi niya, good life and long life. Pag-respeto lang sa magulang. Kahit anong pag-ingat natin sa hindi kumain ng karne, ng taba, kahit palagi tayong natutulog tama sa oras, kung hanggang doon na lang ang limitasyon ng ating buhay dahil sa paglabag natin doon sa utos ng Diyos na paggalang sa magulang, magiging useless na yung pag-iingat natin ngayon. Kasi ang susi, nung maliit pa tayo, nung nasa kabataan pa natin, na hindi natin naingatan, na kapag nagkakamali ang magulang, ilalagay natin, mali siya, mali si nanay, mali si tatay. Mamatay kung ipanalangin na lang natin yung magulang natin. Kaya, ang pagrespeto sa magulang ay susi po ng mahabang buhay. At isa pa dito, ang mawala ng kanyang buhay dahil sa atin. Sa makatuwid, mawalan tayo ng buhay, kasama natin si Kristo, sumusunod tayo sa Kanya, magkakamit tayo doon. Unang-unang kaligtasan natin sa pang-araw-araw. Sinusurvive tayo, binibigyan tayo ng source o pamamaraan para mabuhay. Siyempre, puspos pa ng biyaya. At higit pa sa lahat, sa ikalawang buhay, ligtas tayong nag-iisa natin kaluluwa. Hindi ba ang ganda ng benepisyo na ibibigay ng ating dakilang Panginoon? Kung handa nating ialay ang ating mga sarili dahil sa Kanya. Yung problema, umulang lang, ayaw ko naman palumuyan. Nagbaha lang, hindi na. Naputol na. Sabi nga, ang mawala ng kanyang buhay, magkakamit ito. Ibig sabihin, kung napapanahon na araw ng pagsamba, kahit delikado pa yung pagdadaanan mo, ang importante diyan, pinalay natin yung buhay alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Ibig sabihin, naging priority natin siya. Kahit pigilan pa tayo ng ating mahal sa buhay,
Dahil hindi naman sila ang nanumpa, kundi tayo ang nanumpa sa Diyos. Nakapatong ang ating kaliwang kamay sa banal na kasulatan at ang ating kanang kamay nakaganyan. Hanggang kailan mo ititindig ang kandila ni Kristo? Ang sagot natin, habang may buhay. E paano? Dumami lang yung labahin, nawala na yung hanggang may buhay. Ipinagpalit na sa labahan yung araw ng pagsamba. Ano ibig sabihin nun? Marami siyang kasing dami. Hindi lang nilabanan ng Biyernes, ng Sabado, umabot pa ng Linggo. Ngayon, naging dahilan pa yun para hindi makapunta sa araw ng pagsamba. Sabi dito, sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala at mapapahamak ang kanyang sarili. Totoo po, kahit lahat na kamtan na natin, pagtatagumpay, ano-ano mo yung halimbawa ng pagtatagumpay? Maayos na buhay. Merong tahanan. May malawak na ari-arian. Magandang trabaho. Sikat pa. At kilala pa sa lipunan. Ito yung konektado sa atin na sanlibutan. Nakampanan natin. Pero hindi natin na-secure ng ating nag-iisang kaluluwa na dapat sana ito yung pinag-handa natin na dapat makapasok doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Nawalan nga ng buhay, nasayang lahat sa makasanlibutang bagay. Na kumbaga, kumpiyansa, total ngayon, may trabaho ako, kapag may sakit, doktor, umasa lang sa tao. Doktor, tao din. Pero kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang ating sarili, siya ang may hawak ng ating buhay, ipagkakatiwala natin sa Kanya. Siya po ang nakakaalam ng kakampi nating buhay. Makatuwid, huwag tayong aasas dito sa sanlibutan, kundi umasa tayo sa Diyos, kay Kristo, sapagkat nasa Kanya lang ang susi upang tanggapin namin ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa bawat isa. Ibig sabihin, itong buhay pala natin ngayon, ano man ang edad natin ngayon, hanggang sa kamatayan, unang yugto pala niya, unang parte ng ating buhay. Ibig sabihin, sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, meron pa siyang nasunod. Meron pang extension ang ating buhay. Lahat tayo muna mamamatay. At yung mga nabuhay, sa pagdating ng ating dakilang Panginoon, papaguhin sila sa isang isang para. At yung mga nangamatay naman, na nabulok na, ang mga buto, uli silang lalagyan ng mga liti, at sila'y pagsasama-samahin, magkakaroon ng lamang at kabalutin ng balat at muli silang hiningahan ng hininga ng buhay. Sa makatuwid, pare-parehas na ang magiging kalagayan ng ating katawan sa salubong tayo kay Kristo. Importante, mayroong porsyon sa buhay natin na nakilala natin si Kristo. Kung ngayon man, meron tayong karamdaman sa pagbabalik niya, wala nang karamdaman, wala nang kabigatan, wala nang kapighatian, wala na itong diabetes, wala nang high blood, stroke, wala na. Lahat ng yan, magiging maayos na ang katawang ibibigay sa atin sa magatuwid. Hindi na kinakailangan saktan pa ni Satanas para pagkaroon ng karamdaman. Makatuwid, ito po yung paghanda natin, ang buhay na kasama ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Siguro po, ang ganito na lang, pagkikibagi natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, ipagkatiwala natin yan sa Diyos. At sabi niya, trust the process. Kung hindi matagal man na ibinibigay ang kagalingan ng ating karamdaman, may proseso po kasi ang Diyos. Para
matuto tayo, magtanda tayo, na huwag na natin babalikan yung dahilan kung bakit tayo nagtamo ng karamdaman. Salamat po at mapagpalang hapon sa bawat isa.